Ako si Fredo at isa akong palaboy. Nasa park ako ngayong hapon. Nakaupo, nakatulala. Naghihintay na may maghulog ng barya o papel na pera sa tapat ko para may maipangkain ako ngayong gabi. Nakatingin lang ako sa kawalan habang pinapakinggan ang masayang tawanan ng mga tao sa paligid ko. Wala akong lakas na kausapin sila isa-isa at manglimos dahil alam ko naman na hindi nila ako bibigyan basta-basta. Sa halos isang buwan na pagiging palaboy ko, ay alam ko na kung anong klaseng mga tao ba sila. Nababasa ko agad sila. Kaya nga mas pinili ko na lang na maupo sa isang pwesto at hintayin na bigyan nila. Natigilan ako sa malalim na pag-iisip ng isang gwapong binata ang huminto sa tapat ko at binigyan ako ng 100 pesos. Kasabay nun ay ang isang ngiti na hindi ko naman naiwasan. Napangiti na lang din ako. Nagpakilala ang binatang si Julio. Matapos yun ay tinanong niya kung taga saan ako at kung gaano katagal na akong palaboy sa bayan ng Santa Barbara. Sinagot ko naman ang tanong niya. Sinabi ko na halos isang buwan na at mula pa ako sa bayan ng Santa Monica. Napatango lang siya dahil sa naging sagot ko. Hindi ko inasahan ang sunod na sinabi niya. Inaalok niya ako kung gusto ko daw bang tumira muna sa bahay nila. Wala daw siyang ibang kasama. Nalabis kong ipinagtaka. Pero kahit na ganun, pumayag pa rin ako sa alok niya. Sa isip ko ay pagkakataon ko na yun para may matuluyan pansamantala. Makakaligo na ako araw-araw. Makakatulog na ako ng maayos. At makakakain na ako nang hindi na kailangan manglimos sa iba. Nakangiti lang ako habang naglalakad papunta sa bahay ni Julio nang makaramdam ako ng kakaiba. May sumusunod sa amin. Natigilan ako sa paglalakad. Ilang saglit pa, paglingon ko, isang malakas na suntok ang naramdaman ko. Natumba ako ng mabilis dahil doon. Bumagsak ako sa lupa. Ilang saglit pa, ay unti-unti na akong nawala ng malay. Nang magising ako, nakahiga na ako sa isang mahabang lamesa. May 5 taong nakapalibot sa akin. Ang isa doon ay nakasuot ng surgical mask at gown. Si Julio ay nakatayo lang sa sulok ng kwartong yun habang takot na takot. Nababasa ko sa mga mata niya na napilitan lang siya sa ginawa niyang pagpapasunod sa akin para madala ako sa lugar na ito. Yung 4 na kasama naman niya ay mukhang masasaya. Narinig ko pa nga ang usapan nila na papatayin daw nila ako matapos nilang kunin ang puso, atay at 2 kong mga mata. Hindi ko naman napigilang mapatawa dahil sa mga sinabi nila. Walang kaide-ideya ang mga hayop na to sa taong kinidnap nila. Napalingon ng 4 sa direksyon ko dahil sa ginawa kong pagtawa. Puno ng pagtataka ang mga mata nila habang nakatingin sa akin ng diretso at sigurado ako ngayong natatakot na sila. Sinenyasan ko muna si Julio na ilak ang pinto ng kwartong yun para walang makatakas. Matapos yun ay pinakawalan ko ang sarili ko sa pagkakagapos gamit ang aking lakas at inatake ko ang 4 ng magkakasama. Pinagkakalmot ko sila ng mahahaba kong kuko sa iba't ibang parte ng katawan. Kinagat ko rin ang leeg nila. Hindi pa ako nakontento at kinain ko pa ang mga lamang loob nila kahit na may malay pa sila. Isang malapad na ngiti lang ang ginawa ko habang nakatingin ako sa mga bangkay nila. Si Julio naman ay nakapikit lang dahil sa takot na baka siya ang maging sunod kong biktima. Napabuntong hininga lang ako matapos ang ginawa ko.
Kung hinayaan lang sana nila ako na mangulimos sa park, di sana, hindi sila ang naging hapunan ko.